Na binalot ng madilim na ron ang malaking bahagi ng mabituing kalangitan. Ang lahat ng mga nilalang sa loob ng lugar ay maaaring pakiramdam na ang kanilang mga katawan ay tinatakan ng isang napakasamang enerhiya. Ang demonyong avatar ni Dustin ay mas malakas pa kaysa kay Dustin. Bukod dito, ang World Sealing Tubod Magic ay isang napakatalino na masamang kasanayan na nakatago sa loob ng Diabolic Killing Needle at ito ay napakalakas. Karamihan sa mga nilalang ay hindi nakatiis matapos ang demonic avatar ni Dustin ay gumanap ng World Sealing Tubod Magic. Anong nangyari? Hindi makagalaw ang katawan ko. Hindi ako makagalaw. Lahat ng miyembro ng Yaksha Palace ay naghiyawan sa takot. Sa puntong ito, ang demonyong avatar ni Dustin ay naging isang sinag ng itim na liwanag na may diabolic killing needle sa kamay nito. Na gumagalaw ng napakabilis. Dinurog ng avatar ang lahat ng miyembro ng Yaksha Palace na ginawa silang lahat sa ambon ng dugo. Lahat ay nabahira ng dugo ngayon isang kakilakilabot na tanawin. Bush! Sa loob ng ilang segundo, ang demonyong avatar ni Dustin ay nag-shuffle ng pabalik-balik sa larangan ng labanan habang tinapos nito ang halos lahat ng miyembro ng Yaksha Palace na na-sealed na. Ang Yaksha Palace ay nagdala ng isang malaking bilang ng kanilang mga tao dito. Kahit na isang maliit na bilang lamang ang namatay sa mga kamay ng demonyong avatar. Tiyak na isang malaking dagok ito sa Yaksha Palace dahil karamihan sa mga ito ay makapangyarihang mga master. Napakalakas ng avatar na ito. Habang pinagmamasdan ng iba pang mga nilalang ang buong eksenang ito, hindi nila maiwasang manginig sa takot. Mas malakas ang malademonyong avatar na ito kaysa kay Dustin. Bush! Gamit ang diabolic killing needle sa kamay nito. Ang demonyong avatar ay sumugod patungo sa mga tao ng Yaksha Palace sa di kalayuan. Nang makita ang malademonyong avatar na papalapit sa kanila, lahat sila ay nanginginig sa takot. Haha! This feels so great! Kayong mga bastard ng Yaksha Palace. Ganito tayo mag-away. Pagmamalaki ng isa sa 8 Stone Saints. Tinundan ng 8 Stone Saints ang demonyong avatar upang tumulong sa pagpatay sa kanilang mga kaaway. Ang pagganap ng demonyong avatar ay nagpalakas ng kanilang moral. Sa mga iyak ng labanan. Ang mga Grandmaster ng Atul mismo, inaasahan nilang panoorin ang dalawang malalakas na Panginoon sa labanan. Tuwang-tuwa sila nang makita kung gaano talaga kalakas ang dalawang ito at malamang na matutunan nila ang ilang mga kasanayan sa pagmamasid lamang sa kanila. Nang matapos magsalita si Moritz ay tinahak niya ang daan patungo sa Dustin. Dahan-dahan siyang lumalapit kay Dustin. Kitang-kita ang malupit na mukha. Parang bumagal ang lahat sa sandaling iyon. Biglang kumalat sa ere ang nakakatakot na enerhiya na inilabas ni Moritz na naging dahilan ng pagdagandong ng buong paligid na parang hindi makayanan ang lakas. Napakapangangilabot ni Moritz. Takot na takot ang iniisip ng mga nilalang. Nayanig ang langit at bumuho ang kawalan. Ang espasyo sa paligid ni Moritz ay nabasag ng malakas na aura na inilabas niya. Na nag-iwan ng mga bitek ng itim na espasyo sa likod niya. Gumawa siya ng daanan habang naglalakad patungo kay Dustin. Gulat na gulat ang lahat ng nilalang na nanunood. Bigla nilang naramdaman ang panginginig ng kanilang mga kamay at ang kanilang mga katawan ay pinagpapawisan sa takot. Diyos ko! Napakalakas ni Moritz. Tiyak na hindi ko gugustuhing mapunta sa lugar ni Dustin ngayon o matatakot ako sa kamatayan. Bulalas ng maraming nilalang sa loob. General Moritz, ikaw ang pinakamahusay. General Moritz, mangyaring sirain ang Immortal End World. Ang pagpapakita ng lakas ni Moritz ay agad na nagpalakas ng moral ng mga tao sa Yaksha Palace. Sila ay nagpalakpakan at itinaas ang kanilang mga sandata sa ere. Itinuon ni Dustin ang kanyang tingin kay Moritz na may mahigpit at malamig na mukha. Ang huli ay isang mabigat na kalaban kailangan ibigay ni Dustin iyon sa kanya. At sa lakas ngayon ni Mortiz, medyo na-stress si Dustin sa pag-iisip ng planong talunin siya. Alam niyang hindi niya maaaring maliitin ang kanyang kaaway. Kung hindi, siya ay matatalo. Bush! Ang skeleton avatar ay sumugod at tumayo sa kaliwang bahagi ni Dustin. Bush! Ang demonyong avatar ay sumugod kay Dustin at tumabi din sa kanya.
Parehong ang skeleton avatar at ang demonyong avatar ay ang natural-based na avatar ni Dustin. At sa pagpapatawag nilang dalawa rito, maliwanag na lalabas ang binata sa labanang ito. Well, hindi ka ba isang batang may tiwala sa sarili? Natawa si Moritz ng disdain nang makita niya si Dustin na tinatawag ang dalawang avatar. A lion would exert all its power to hunt a rabbit. I'm not gonna hold anything back. Walang pakialam na sagot ni Dustin na may ngiti sa kanyang mukha. Bush! Biglang bumilis si Moritz. Naging pulang dragon. At sumugod kay Dustin. Boom! Ang pulang dragon, na napapaligiran ng napakalakas na kapangyarihan, ay lumipad sa kalangitan, na nagbibigay liwanag sa mabituing kalangitan habang ito ay inaanod. Bang! Hindi umiwas si Dustin. At sa halip, pareho ang Pot of Chaos at Omnipotent Pot ng magkasabay. Tinisingil nila ang dragon na parang dalawang malalaking bundok. 5 elementong sword aura, na ang bawat isa ay 100,000 talampakan ang haba. Nang marahas na tumama kay Dustin. Para protektahan siya, maraming divine ruling chain ang nahulog na parang talon at pinalibutan si Dustin. Kasama ang demonyong avatar at ang skeleton avatar. Sumambulat si Dustin nang may napakalaking presyon ng enerhiya at sumugod patungo sa Moritz. Bang! Sa isang naglalagablab na pulang ilaw at isang napakalaking dragon na nakasabit sa kalangitan. Si Dustin ay nabalot ng parang karagatan na alon ng enerhiya. Dahil sa hindi niya makayanan ang napakalaking puwersa. Napilitan siyang umatras, dahil sa mahusay na lakas ni Moritz. Nangunguna siya, siya ay talagang isang malakas na kalaban. Nang nakilala ito, nanikip ang puso ni Dustin dahil alam niyang hindi na siya makakagawa pa ng mga pagkakamali. Kung hindi maganda ang magiging wakas sa kanya. Kahit na ang isang sandali ng kapabayaan ay maaaring makaapekto ng husto sa kinalabasan ng gayong mataas na antas na labanan. Humph! Tinabi ko sa iyo na huwag kang mag-isip ng kahit kaunting pagtakas. Hindi ba, gusto kong pumunta mula sa 9 na gininto ang bola ng ilaw hanggang 8. At pagkatapos ay sa 7. At sa huli, magkakaroon lamang ng isang ginto. Natitira ang light ball. Ang mas kaunting bola na mayroon siya. Mas magiging malakas ang mga gintong bolang iyon. Ngayon ay mayroon ng 8 golden light ball si Dustin. Na mas malakas kaysa noong mayroon siyang 9. Boom! Ang mga gintong bola ay kumikinang ng mga gintong ilaw at umaakyat patungo sa 9 na pulang salita. Kasabay nito, direktang ginamit ng demonyong avatar ang World Silang Tubod Magic, na nagpapalipad sa buong kalangitan na parang mga itim na snowflake at kumalat patungo sa 9 na salita. Bang! Sa wakas, naramdaman ni Dustin ang pasanin, na inilagay sa kanya ng 9 na sinaunang salita, na itinaas, Dustin! Dapat kitang patayin ngayon, kahit anong mangyari. Galit na galit si Moritz. Huwag kang magsalita ng malaki. Just do your worst. Ang dalawa ay nagpatuloy sa pakikipaglaban ng malakas, na ang bawat isa sa kanila ay may kumpiyansa na manalo sa laban. Ang pulang dragon na umaaligid sa tabi ni Moritz ay umungal. Nagbuga ito ng apoy patungo kay Dustin sa sobrang init. Dahilan para gumuho kaagad ang espasyo. Nako! Ang lakas ng loob mong makipaglaro sa akin. Ha! Tumawa si Dustin at sumugod. Isang malaking 3 paa na gintong uwak ang lumitaw sa mabituing kalangitan. Ang mga gininto ang mata nito, na puno ng layuning pumatay, ay malamig na nakatingin sa harapan. Bang! Isa-isang lumitaw ang mga anino ng 3 paa na gintong uwak at lumipad pasulong na may nagngangalit na apoy. Habang umaandar ito patungo sa pulang dragon na parang isang malaking gintong ulap. Ganap nitong tinakpan ang mabituing kalangitan ng nagliliyab na apoy. Ang nagngangalit na pulang apoy at umaagos na gininto ang apoy ay nagbanggaan. Nagamulong sa malalim na mabituing kalangitan. At naging sanhi ng pagbagsak ng espasyo. Napakagulo nito na para bang lilipulin ang buong mundo. Ang mga nilalang na nakasaksi sa kaguluhang ito. Lahat ay nanginginig sa labis na takot. Gayunpaman, ang mga nasa labas ng larangan ng digmaan, tila ay agad na magiging alabok sa pamamagitan ng shockwave. Pabayaan ang pakikialam sa gayong matinding labanan. Swish!
Mabilis na tumakbo si Moritz patungo sa Dustin. Ang huli, gayunpaman, ay walang takot at hinarap si Moritz ng direkta. Parehong naglanding ng daan-daang suntok sa isa't isa sa instant contact. Ang bilis at lakas ng kanilang mga kamao ay umabot na sa isang napakakilabot na estado na ganap nitong sinira ang espasyo at ginawa itong isang magulong kawalan. Para bang isang napakalaking black hole ang nabasag sa mabituing kalangitan. Samantala, ang pulang dragon ay malakas na naanod sa tabi ni Moritz. Boom! Gamit ang diabolic killing needle na hawak sa kamay nito. Ang demonyong avatar ay nakipaglaban sa pulang dragon. Napatuloy na nagpapatawag ng bawal na mahika. Pagkaraan ng ilang oras, matagumpay nitong natrap ang dragon. Na ginagawang mas madali para sa avatar na makarating ng maraming pag-atake hanggat maaari. Bang! Biglang! Ang maliit na ibong vermilion sa ibabaw ng ulo ng dragon ay nagpakpak ng mga pakpak nito at naging isang kidlat na pulang dugo. Sa sobrang bilis, umarangkada ito patungo sa Dustin. Spiritual Sense Attack. Bumilis ang tibok ng puso ni Dustin habang sinisigaw ang mga katagang iyon. Clang! Itinulak ng skeleton avatar ang Supreme Spiritual Pot at ibinagsak ito sa pulang ibon. Na nagdulot ng nakakabinging tunog. Bang! Gamit ang isang pulang-pula na talam sa kamay. Ang skeleton avatar ay mabangis na nakipag-away sa ibon. Gayunpaman, kahit gaano ito kaliit, ang ibong vermilion ay gumalaw ng napakabilis. Tuso, at may walang katulad na kapangyarihan. Gayunpaman, ang skeleton avatar ay isa ring napakabigat na kalaban. Nang ilabas nito ang kanyang treasured blade, tinukaw nito ang libo-libong streak ng blade aura, na humaharang sa lahat ng pag-atake ng pulang ibon. Para itong labanan sa pagitan ng isang higanti at isang minion parang hindi magkatugma ngunit kaakit-akit pa ring panoorin. Pareho nilang ginamit ang kanilang pinakamahusay na mga kasanayan na ganap na Rava. Bang! Kumikislap ang naglalagablab na apoy mula sa bawat parte ng katawan ni Dustin. Nabumalot sa kanya. Pagkatapos, ang mga sugat sa bawat pulgada ng kanyang katawan ay nagsimulang maghilam sa bilis na nakikita ng mata. Pagkatapos ng ilang paghinga, ang katawan ni Dustin ay naibalik sa orihinal nitong estado malakas at hindi nasaktan. Ito ang Phoenix Nirvana skill. Ito ay isang lihim na pamamaraan mula sa ibang universo. Kaya ang ibang mga nilalang ay maaaring masyadong tulala upang masaksihan ito mismo. Ikaw talaga, hindi ka panipaniwala. Walang gaanong tao sa sansinukob na ito. Maliban sa mga ninuno ng sekta. Na kwalipikadong maging kalaban ko. Ngunit ikaw, binata, nararapat kang maging isa. Gayunpaman, nasaktan mo ang pinuno ng palasyo ng Yaksha. Kaya masasabi mong nakatadhana tayong maging magkaaway. Ingatan mo sarili mo. Hindi magiging komportable ang pamumuhay ng isang buhay na puno ng mga kaaway. Retreat. Pagkatapos sabihin ang kanyang piraso, muling ikinaway ni Moritz ang kanyang kamay at tumalikod. Agad siyang lumipad palayo nang hindi lumilingon. Lahat ng mga tao mula sa Yaksha Palace ay natigilan saglit. Hindi makagalaw. Gayunpaman, pagkatapos makabalik, kakatinoan nila, sumunod din sila at lumipad. Ano ba? Aalis ka na lang ng ganyan pagkatapos matalo sa laban na ito. Habulin mo sila. Sa isang dagandong, naghanda si Asa na pamunuan ang 8 Stone Saints para habulin sila. Hindi natin siya kailangang sundan. Tinigilan siya ni Dustin at mariing sinabi. Nakatingin sa direksyon kung saan nawala si Moritz. Tasandaling umalis ang mga tropa ng Yaksha Palace. Ang mga masters ng Yaksha Palace, na nakatayo sa mga transmission altar, ay tumakas din gamit ang kanilang mga kakayahan sa paggalaw ng katawan. Matapos masaksihan ang nakakatakot na kapangyarihan ni Dustin, hindi na sila nang ahas na manatili pa ng isa pang segundo. Ngayon alam na ng lahat na ang pinuno ng Immortal End World ay may kakayahang makipaglaban kay Moritz. Hindi naman sila hinabol ni Dustin. Isa lamang sila sa 18 hukbo ng Yaksha Palace. Ang tunay na lakas ng palasyo ng Yaksha ay higit na makapangyarihan kaysa doon.
Alam ni Dustin na hindi siya makakasama sa Yaksha Palace kung siya ay lalaban sa kanila ng mag-isa maliban kung siya at ang Immortal Endworld ay maaaring maging mas malakas sa maikling panahon. Ang mga tropa ng Yaksha Palace ay umatras. Personal na inamin ni Moritz na si Dustin, ang pinuno ng Immortal Endworld, ay isang malakas na kalaban. Hindi ko akalain na mag-aaway si Dustin at Moritz ng ganito kalaki. Habang pinagmamasdan ng mga nilalang si Moritz at ang kanyang mga tauhan na umaatres, lahat sila ay nabigla. Ang Yaksha Palace ay isang higanteng halimaw. Nakakatakot ang lakas nito. Ang Immortal Endworld ay uri ng isang middle level na mundo. Gayunpaman, sa isang sorpresa na twist ng mga kaganapan, nagawa ng mga tao ng Immortal Endworld na umatras ang mga hukbo ng Yaksha Palace. Ito ay tiyak na magiging isang sensasyon sa buong universo. Sa oras na ito, ang lahat ng teleportation altar ay sa wakas ay bumalik sa mga kamay ng mga tao sa Immortal Endworld. Pagkatapos ay bumaling si Elder Kevin sa kanyang mga tauhan at inutusan silang linisin ang larangan ng digmaan. Kahit na ang mga hukbo ng Yaksha Palace ay umatras na, ang Immortal Endworld ay dumanas pa rin ng maraming casualty. Marami sa mga tao ng Immortal Endworld ang napatay sa labanan. Ang mga sirang bangkay ay nasa lahat ng dako. Ang lahat ng mga sirang bahagi ng katawan ng mga nilalang mula sa Immortal Endworld ay nakolekta at inilibing sa Immortal End Continent. Ang mga mandirigmang ito ay nag-alay ng kanilang buhay para sa kapakanan ng mundong ito. Siyempre, ang Immortal Endworld ay hindi basta. Ang maliit na Infinity Beast, ang Divine Silkworm, ay sumugod na kay Dustin at nagpagulong-gulong na parang isang amusement park ang kanyang katawan. Si Elder Kevin, Zenith, at ang kawal ay nakahinga ng maluwag nang makita siya pabalik. I'm glad you're alive. You're back and alive. Ulit ni Elder Kevin sa nanginginig na boses. Alam ng lahat kung gaano kahalaga si Dustin sa Immortal Endworld. Kung may nangyaring masama kay Dustin, tiyak na titigil ang pagbuo ng Immortal Endworld. Ngayong bumalik na si Leader Dustin, magiging maunlad muli ang ating Immortal Endworld. Mula sa malayo, ang mga tao mula sa mababang antas ng Immortal Endworld ay sabik na tumingin kay Dustin na parang nabigyan sila ng pag-asa. Hindi napigil ang mapaiyak ni Dustin sa mainit na pagtanggap sa kanyang pagbabalik. Maraming tao ang nalungkot sa kanyang pagkawala at natuwa sa kanyang pagbabalik. Paanong hindi siya magagalaw? Ngayon higit kailanman, alam niya kung gaano kabigat ang kanyang responsibilidad sa Immortal Endworld. Mukhang kailangan kong magpakatatag. Ito ang tanging paraan na mapoprotektahan ko ang Immortal Endworld at ang mga taong nagmamalasakit sa akin. Naisip ni Dustin sa kanyang sarili, na hindi sinasadyang kinuyam ang kanyang mga kamao bilang determinasyon. Dustin, napakaraming tao ang nagmamalasakit sa iyo. Ivy, Sue, at marami pang iba, malambing na sabi ni Caroline habang nakayakap sa kanya. Sige, balik tayo sa Immortal End Continent. Tumango si Dustin. Kaya dinala ni Dustin ang lahat ng tao mula sa Immortal Endworld patungo sa mga teleportation altar at pinabalik ang lahat sa Immortal Endworld. Sa pagkakataong ito, unti-unting bumalik sa pinanggalingan ang mga nakapaligid na nilalang na kanina pa nanunood ng laban. Gulat na gulat pa rin ang lahat sa lahat ng nangyari lalo na ang labanan nina Dustin at Moritz. Di nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa labanan sa pagitan nina Dustin at Moritz sa buong universo. Dahil dito, lalo pang naging popular si Dustin. Alam na ng lahat na ang pinuno ng Immortal Endworld, si Dustin, ay isang master na kayang lumaban kay Moritz. Matapos maghiwa-hiwalay ang lahat ng mga nilalang, sa isang malayong mabituing kalangitan, daan-daang libong milya ang layo mula sa Immortal Endworld. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may parisukat na mukha na nakasuot ng kulay abong roba ay dahan-daang lumitaw mula sa kawalan. Mukha siyang marangal at maamo ngunit lubhang nakakatakot. Mukha siyang Supreme Leader. Well, to my surprise, ang aking manugang na lalaki ay bumalik na buhay sa isang kritikal na sandali. Napakahusay. Akala ko ako mismo ang magliligtas sa mga tao ng Immortal Endworld ngunit ito pala ay tinid me after all. Caroline has a good eye for that.
Hindi siya pumili ng maling lalaki. Ang mga mata ng nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng kulay abo na damit ay kumikinang nang tumagos ito sa malayong mabituing kalangitan. Na nakatingin kay Dustin. Baka sa mukha niya ang kasiyahan. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakasuot ng kulay abo na damit ay ang Evil Shadow King. Ang ama ni Caroline. Noong ang Yaksha Palace ay naghahanda pa lamang sa pag-atake sa Immortal Endworld. Si Caroline ay kabilang sa mga puwersang naghihintay upang labanan ang Yaksha Palace. Ang Evil Shadow King ay pumasok at nagtago sa tabi ng Immortal Endworld habang nag-aalala siya kay Caroline. Tumayo siya, handang sumakay at iligtas si Caroline kung kinakailangan ng sitwasyon. Talagang tinambangan siya ni Counselor Alex bago siya natamo ng ilang malubhang pinsala. Gayunpaman, mas mabuti na siya ngayon pagkatapos linangin ang Phoenix Nirvana skill na ibinigay sa kanya ni Dustin. Haha, kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang Evil Shadow King ng Evil Shadow World. I can't believe you care about that Dustin boy so much. Isang mundong may puting buhok, at gumagamit ng mga lihim na pamamaraan para pinuhin ang mga ito. Ang herbal juice ay maaaring makatulong na mapabuti ang ating pisikal na potensyal. Kung hindi, paano pa tayo uunlad ng ganoon kabilis? Sabi ni Evan. Nasiyahan si Evan sa paglilinang. Tabik siyang magsanay at lumakas tulad ni Dustin. Taliwas kay Herbert na medyo tamad at mas gustong humiga at magpahinga lang. Si Evan. Ay tama. Herbert, huwag ka nang magreklamo. Kakausapin ko si Elder Sharp mamaya at hilingin sa kanya na pakuluan ka pa ng ilang beses. Dahil doon, ngumiti si Dustin at umalis kasama si Caroline. Huwag naman. Teen. Nagulat si Herbert. Gayunpaman, uli na ang lahat. Nag-teleport na si Dustin sa kwarto ni na Ivy at Sue kasama si Caroline. Umiiyak si na Ivy at Sue nitong mga nakaraang araw habang nagdadasal at umaasa na makakauwi si Dustin ng ligtas at maayos. At narito siya. Tuwang-tuwa ang lahat ng makitang buhay at pabalik si Dustin. Ang lahat ng mga kakilala ni Dustin ay dumating upang makilala si Dustin sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Ang balita ay nakarating na sa punong tanggapan at ang mga tao ay nagkukumpulan sa Flame Holy Land. Dumating na rin sina Stacy, Peacock Princess, Isis, Belle, at iba pa. Dumating din sa kanya ang mga kaibigan ni Dustin. Parehong matatanda at mas bata. Sa araw na iyon, isang piging ang ginanap sa punong tanggapan ng Flame Holy Land. Inihain nila ang lahat ng uri ng masasarap na pagkain habang ipinagdiwang ng lahat ang pagbabalik ni Dustin. Ilang sandali na ang nakalipas mula nang makita ng punong tanggapan ng Flame Holy Land ang gayong pagmamadali. Pagkatapos ng kapistahan, naghiwa-hiwalay ang mga tao. Matapos manatili sa punong tanggapan ng Flame Holy Land sa loob ng ilang araw. Pumunta si Dustin sa Triangle Zone ng mag-isa at pumasok sa loob ng espasyo ng napakalaking palayok sa Greystone City. Pagdating ni Dustin sa misteryosong kuweba, nakita niya ang tatlong banal na puno, sina Cory at Feren. Sa panahong ito, ang tatlong banal na puno ay nagtatanim sa kuweba. Sa makatuwid, wala silang ideya na ang Yaksha Palace ay nagtalaga ng malaking bilang ng mga tropa upang salakayin ang Immortal Endworld. Kung hindi, ang tatlong banal na puno ay magiging malaking suporta sa mga tao sa Immortal Endworld. Pumasok si Dustin sa kuweba. Natutuwa akong makita ka, bata. Ang tatlong banal na puno, sina Cory at Feren ay sumalubong kay Dustin ng buong sigasig. Inaasahan nila na balang araw ay magagamit ni Dustin ang kanyang kapangyarihan sa batas para magbukas ng malayo ang spatial channel sa universo kung saan sila nakatira noon. Kinaweyan ni Dustin ang kanyang kamay. Pagkatapos ay isang nagniningning na matingkad pulang banal na puno ay ipinadala sa labas ng Slave Tower. Lumitaw ang puno sa tabi ni Dustin. Ito ay walang iba kundi ang puno ng banal na buhay. Ang kataas-taasang banal na puno. Ang banal na dilaw na puno. Ang banal na lilang puno. Si Cory at Feren lahat ay nakatutok sa puno. Russell, Woodrow, Clint. Buti na lang at nakita ko na kayong lahat. Naisip ko na baka nagsisinungaling ang taong ito sa akin tungkol sa pagkakakilala sa inyong lahat.
Tuwang-tuwa ang puno ng banal na buhay. Raul, ikaw ba yan? Pasalamat ka binalik ka ni Dustin. Ang kataas-taasang banal na puno ang unang sumugod at yamakap sa puno ng banal na buhay na may makapal na sanga. Ang banal na dilaw na puno at ang banal na puno ng lila ay sumugod din patungo dito upang hilahin ito para yakapin. Ito ay lubos na halata kung gaano pagmamahal ang mga banal na puno sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, nang ang apat na banal na puno ay tapos nang bumati sa isa't isa. Ang banal na puno ng buhay ay pumunta upang pasalamatan si Dustin. Pagkatapos ay binigyan siya nito ng 3 bote ng resin essence nito. Ang aking resin essence ay mabuti para sa pagpapagaling. Kahit na ang iyong katawan ay durog na durog. Maaari kang gumaling kaagad hanggat mayroon kang isang maliit na piraso ng laman at espiritual na kaluluwa na natitira. Paliwanag ng banal na puno ng buhay. Dali-dali itong kinuha ni Dustin. Alam niyang nagsasabi ng totoo ang puno ng banal na buhay. Ang resin essence ay naglalaman ng malaking halaga ng orihinal na life essence. Binuksan ni Dustin ang isa sa mga bote at inamoy iyon agad siyang nakaramdam ng ginhawa sa buong katawan na para bang nasa langit. Indeed unnecessary for you to know about it now. You'd better work hard on your cultivation at saka mo lang malalaman kapag naabot mo na ang mas mataas na level. Nakangiting sabi ni Cory. Mukhang hindi sasabihin ni na Farron at Cory kay Dustin. Sir, napatingin si Dustin sa 4 na holy tree. Ahem. Lad, you're not strong enough. Wala nang saysay na sabihin sa iyo ngayon. Mag-focus ka lang at magtrabaho ng husto sa iyong cultivation. Ang God's Burial Ground ay isang komplikadong paksa. Ito ay nagsasangkot ng maraming malalakas at makapangyarihang grupo. Malalaman mo rin ang lahat tungkol dito balang araw. Malabong sagot ng Supreme Holy Tree. Halika, mga sir. Kayong 4 lang ang nakakapagsama dahil sa akin. Bakit hindi mo sabihin sa akin ngayon? Napaawang ang labi ni Dustin na hindi kontento sa mga sagot nila. Oo, tama ka. We're reunited because of you. Dustin. Pagsang-ayon ng Holy Yellow Tree na tumango. All of a sudden. Swoosh. Ang 4 na Holy Tree na sina Farron at Cory ay gulat na napatingin kay Dustin. What's wrong with you? Bakit lahat kayo nakatitig sa akin ng ganyan? Nagulat si Dustin nang makita ang biglang pagbabago ng mga tingin nila. How stupid am I? Lad. Ngayon ko lang napagtanto na nakaipon ka pala ng 4 na holy tree. Ibig sabihin ba nito ay ikaw ang taong may malaking swerte? Ang matandang bastard na iyon ay isang jerk ngunit ang kanyang kakayahan sa pagbabawas ay ganap na walang kapantay sa buong sansinukob. Minsan niyang sinabi na ang isang taong may malaking swerte lamang ang makakalap ng 12 banal na puno sa universo. At narito ka, Dustin. Nakatipon ka, kalahati. 4 na banal na puno ang magkasama. Ang 4 na banal na puno. Farron. At Cory ay lubos na nabigla nang mapagtanto ito. Tinasabi mo bang isa akong napakaswerte? Nang makasalubong ang tingin ng 4 na banal na puno. Tina Farron. At Cory. Nawala ng imek si Dustin. Maraming paghihirap ang pinagdaanan ko sa buong buhay ko. Nandito ako ngayon dahil nagsumikap ako at nagpersige ako para makamit kung anong meron ako ngayon. Tapalagay ko hindi ako tulad ng pinaniniwalaan mo. Tagot ni Dustin sa kanyang iniisip. Eksakto. Ikaw ang nagsama sa aming lahat. Alam mo kung ano. Maging ang mga ninuno ng sekta ay nahirapang maghanap kahit isa sa amin. Pero ginawa mo iyon. Paalala ng Supreme Holy Tree. Na itinapat ang tingin kay Dustin. I saw that old bastard read one's fortune by observing their bones. Halika dito, brat. Sasabihin ko ang kapalaran mo. Tawag ni Farron habang nakataas ang manggas. Itigil mo yan. Natarante sa mga pangyayari. Dahan-dahang napaatras si Dustin. Gayunpaman, lahat sila ay nagtipon patungo sa kanya at idiniin siya sa lupa. Habang ginagawa nila iyon, tinimulan ni Farron na basahin ang kanyang mga katangian at buto. Hindi niya maalis ang pasanin sa kanyang sarili sa mga banal na puno at sa mga matatanda kahit na siya ay isa ng kakila-kilabot na master sa universo. Maya-maya, bumigay na si Dustin at tumigil sa pagpupumiglas. Pagkatapos,
Lahat sila ay nagpatuloy sa pag-aaral sa kanya. I scrutinized this brat thoroughly. Parang wala namang special sa kanya. Baka nagkamali kami. Or possible din na isa lang akong lousy fortune teller. Pagtatapos ni Feren, tumigil sa paglukso sa mga conclusion. Dahil lang sa nasaksihan mo ang matandang bastard na iyon na nagbasa ng kapalaran ng ilang beses ay hindi nangangahulugan na ikaw ay isang manghuhula. Halatang wala kang alam tungkol dito. Tumigil ka na sa pagkukunwari. Naiinis na dumura ang kataas-taasang banal na puno. Palihim na pumasok si Dustin sa silid ng oras habang ang apat na banal na puno ay nakikipagtalo sa dalawang matanda. Nang makapasok na siya sa loob, hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na nagsimulang magtanim ng hiwalay. Alam niya na, bawat napakahalaga ng segundong lumipas. Kaya naman, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang mapabuti ang kanyang lakas sa pinakamabilis na paraan. Tinaktan niya ang palasyo ng Yaksha, isang kaaway na mahirap hawakan. Isa sa mga araw na ito, natitiyak niyang si Devil Ancestor Bale ng Third Demonic World ang personal na susundan siya. Aside from that, nagkagulo ang universe. Bukod sa katotohanang maraming nilalang ang sumusunod sa kanyang ulo. Kailangan din niyang maging mas malakas para maprotektahan niya ang Immortal End World. Habang si Dustin ay pumasok sa estado ng paglilinang. Ang maliit na Infinity Beast, ang Divine Silkworm at si Brady ay natagpuan din ang kanilang sarili ng isang lugar upang linangin sa sorpresa ng Tyrian. Nang magsimula ang labanan, lumitaw ang isang figure na may wizard hat. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang sandata ay isang itim at puting patpat. Walang makakakita sa kanyang mukha dahil natatakpan ng malakas na miasma ng bangkay ang kanyang mukha. Sa ilang welga lang, ang master na ipinadala ng Heavenly Palace ay agad na pinatay ng misteryosong lalaki. Nang hindi man lang nagpawis, pinunasan ng lalaki ang halos lahat ng natitirang miyembro ng Heavenly Palace sa isang pintig ng puso. May iilan na nakatakas at tumakas pabalik sa Heavenly Palace dala ang nakakagulat na balita. Ang nakababahala na balitang ito ay nagdulot ng matinding takot sa buong Sansinukob. Walang dakilang master na makakapantay sa isang leader ng sekta ang napatay noon. Ang namatay sa digmaan ang una. Oh my God! Kahit isang makapangyarihang magsasaka ng antas ng ninuno ng sekta ay namatay sa kamay ng mga patay na sundalong iyon. Posible bang tapusin na natin ang kalamidad na ito? Nang marinig nila na kahit na ang isang mahusay na master na maaaring tumugma sa isang ninuno ng sekta ay walang laban sa mga patay na sundalo. Ang mga nilalang ay lahat ay natakot. Nakarating din ang piraso ng impormasyong ito sa Immortal End World. Upang ipaalam kay Dustin ang tungkol sa pag-unlad ng bagay na ito. Nagpadala si Kevin ng mga tao upang punan siya. Bago pumasok si Dustin sa mahiwagang kuweba, nag-ayos siya ng channel para sa mga tao na magdala ng impormasyon sa kanya. Sa ganitong paraan, matututuhan niya ang ilang mahahalagang balita sa labas ng mundo sa panahon ng kanyang saradong pagsasanay. Isang figurang may itim at puting patpat ang pumatay sa isang sekta na ninuno ng palasyo ng langit. Nang malaman niya ito, nabigla siya. Ti-chase ba yung figure? Naisip ni Dustin ang itim at puting patpat na humabol at nagtangkang patayin siya. Lakas! Iyan talaga ang kailangan ko. Agad na umiyak si Dustin sa walang partikular na tao habang nasa loob siya ng secret chamber. Maging ang mga dakilang pinuno na kasing kapangyarihan ng mga ninuno ng sekta ay naging biktima ng sakuna ng bangkay. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi sapat upang protektahan ang Immortal End World. Master Kevin, mangyaring sabihin sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa Immortal End World na maglaan ng kanilang oras at gamitin ang lahat ng mapagkukunan upang linangin. Ipinasa ni Dustin ang mensahe kay Master Kevin. Sa sandaling matanggap ni Master Kevin ang mensahe, agad siyang nag-organisa ng isang pagpupulong kasama ang lahat ng mga nakatataas na pinuno ng lahat ng mga sekta at ang mga angkan sa Immortal End World kasama ang ilang mga independenteng magsasaka na may ilang impluensya upang talakayin ang problemang kinakaharap. Hiniling niya na ang lahat ng mga buhay na nilalang mula sa iba't ibang mga sekta at angkan sa Immortal End World ay dapat na italaga ang kanilang mga sarili sa paglilinang hanggat maaari upang makalusot at mapabuti ang kanilang lakas.
Nagtatag din si Master Kevin ng isang sistema para ipamahagi ang lahat ng uri ng cultivation resources sa lahat ng nilalang lalo na sa mga nangangailangan. Dati, winasak ni Dustin ang Heaven Shadow World at ang North Nether World. Ang dalawang mundo ay may hindi masusukat na dami ng kayamanan na sapat para sa lahat ng mga buhay na nilalang sa Immortal End World upang linangin. Higit pa rito, sa mga taong ito, ang Immortal End World ay nakabuo ng negosyo sa ibang mga mundo. Ito ay mahusay na konektado sa ibang mga mundo ngayon. Sa ganitong paraan, nakakuha din ng malaking kapalaran ang Immortal End World. Kasabay nito, personal ding nag-set up si Master Kevin ng daan-daang iba't ibang uri ng mga paaralan sa iba't ibang antas sa loob ng ilang araw. Ang bawat kolehiyo ay nilagyan ng maraming makapangyarihan at may karanasang magsasaka bilang mga guro. Maging ang mga nangungunang masters ng mundong ito. Kabilang ang 8 Stone Saints. Ang Supreme Grandmasters ng Devil Insect Race. Master Kevin, Zenith at ang Sundalo, ay nagpakita sa mga paaralan at nagturo ng personal sa mga estudyante. Ang ilang mga manual ng martial art na itinuring na mga nangungunang sikreto ay isinapubliko din. Sa maikling panahon, inilunsad ang kampanya para linangin at pagbutihin ang kanilang lakas sa pamumuno ni Master Kevin. Ang lahat ng buhay na nilalang ay nakatuon sa paglilinang at ito lamang ang kanilang pinag-usapan buong araw. Nakasaganaan ng cultivation resources at maraming makapangyarihang master na nagtuturo sa kanila. Lahat ay sabik na magsanay, lahat ay sabik at may tiwala. Gaya ng inaasahan. Ilang sandali lang ang ginawa ng maraming nilalang na gumawa ng mga pambihirang tagumpay at maging mas malakas. Isang araw, ito ay nasa cultivation peak ni Caroline. Sa Immortal End School. Boom! Ang walang hangganang kulay abong sinag ng liwanag ay bumuhos mula sa langit na parang baha. Tatuktok ng isang bundok. Isang payat na figure ang pumailan lang sa langit ng walang takot. Sa lalong madaling panahon. Ang figure ay nakikibahagi sa isang matinding labanan sa tumataas na thunderstroke doom na kalalabas lamang mula. Sa sinaunang halimaw ay hindi pa ganap na nagising. Kailangan muna nating dumaan sa mahabang panahon ng pagmulat ng ating kapangyarihan sa dugo. Kapag ang lahat ng kapangyarihan ng dugo ay nagising, ang bilis ng pambihirang tagumpay ay magiging mas mabilis. Since the blood power in both my body and the gnomes are awakened, the speed of breakthrough will naturally faster. Ngumiti si Violet. Hoy, what do you mean? Caroline, nasa Immortal Saint Realm ka na. Bakit mo nasabi na napakabilis namin ng Violent? Napaawang ang mga labi. Mabilis na lumipas ang oras. Lumipas ang ilang taon nang walang nakakapansin. Lalong gamulo ang lahat sa Sansinukob. Dami-dami ang bilang ng mga bangkay na sundalo. Ang langit na palasyo. Ang palasyo ng Yaksha. Gayon din ang ilan pang malalaking organisasyon sa universo ay sinasabing nagpadala ng mga magsasaka. Nakasing lakas ng mga ninuno ng sekta. Upang labanan ang mga bangkay na sundalo. Napakakomplikado ng sitwasyon na halos araw-araw ay may malalaking digmaan at maliliit na labanan. Ang Sansinukob ay nasa problema. Ang Sansinukob ay nasa kaguluhan. Sa lalong madaling panahon, ang Sansinukob ay mapupuno ng mga bangkay at magkakaroon ng dugo sa lahat ng dako. Nakikita ko ito sa hinaharap. Ang buong Sansinukob ay mawawasak at karamihan sa mga nilalang ay mamamatay sa ang kalamidad na ito. Maraming lumang nilalang sa universo na bubuhay sila ng maraming taon. Nang masaksihan ang kaguluhang ito, lahat sila ay napabuntong hininga sa pagkabigo habang ang mga luha ay umaagos sa kanilang mga pisngi. Samantala, sa lihim na silid ng Immortal End World. Nang i-update ni Master Kevin si Dustin tungkol sa pag-unlad ng mga nilalang ng Immortal End World. Natuwa si Dustin. Masaya siya na ang lahat ay nagsusumikap upang linangin at madagdagan ang kanilang lakas. Well, I'm the master of this world. I must also enhance my own strength as soon as possible. Nakangiting sabi ni Dustin. Dahil sa kaguluhang ito, labis na naantig si Dustin. Bagamat ang mga nilalang sa Immortal End World ay nakatuon sa kanilang paglilinang. Alam niya na wala na silang maraming oras na matitira.
Ang bawat mundo sa universo ay maaapektuhan sa madaling panahon at dapat na makibahagi sa pagkontrol sa pinsalang dulot ng kaguluhan. Ang sakuna ay napatunayang masyadong malaki para sa lahat ng mga ito upang mapigil. Sa pag-usbong ng sakuna ng bangkay, ang Immortal Endworld ay maaaring makatagpo ng sakuna anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang mas malalakas na puwersa tulad ng Yaksha Palace, mga bangkay na sundalo, at maging ang Devil Ancestor Bale. Bawat isa sa kanila, ay higit pa sa kung ano ang kayang tiisin ng Immortal Endworld. Matapos itong pag-isipang mabuti, napagtanto ni Dustin na ang Immortal Endworld ay nangangailangan ng isang talagang malakas na mandirigma upang matiyak ang kaligtasan nito. Gusto kong maging mas malakas. Gusto kong maging mas malakas. Dumagundong si Dustin sa matinding damdamin. Naikuyom niya ang kanyang kamao at naramdaman niya ang isang matinding boses sa loob niya na tumatawag. Pagkatapos, huminga siya ng malalim para pakalmayan ang sarili at nagpatuloy sa kanyang paglilinang. Tulad ng sikat ng araw na sumisikat, bumuhos ang katawan ni Dustin ng mga sinag ng gintong ningning. Nilamon ng mga alon ng init ang silid ng oras at pinaso ito at ginawa nitong malabo na baluktot ang espasyo. Sa pinakasentro ng nakakabulag at nakasisilaw na gintong liwanag ay kung saan natagpuan si Dustin. Umupo siya roon, umikinang sa pinakamaliwanag na ginto, na napakasagrado. Ang antas ni Dustin ng Golden Sun Scripture ay lalong tumaas habang siya ay nagsasanay pa. Nakatuon sa kanyang cultivation ng buo. Ang mga golden light ball ni Dustin ay tuluyang bumaba sa 8. Pagkatapos ay 7. At habang siya ay nagtulak ng higit pa, ito ay bumaba hanggang 6 na bola. Walang makapagsasabi kung ilang taon na ang lumipas mula nang magsimula si Dustin sa kanyang paglilinang. Ngayon, ang 9 na bola ay sa wakas ay magiging 1. Sa nag-aalab na determinasyon. Malakas na umungal si Dustin habang naliligo siya sa dagat ng gintong apoy. Bang! Mula sa kanyang elixir field. Isang gininto ang liwanag na bola na may walang kapantay na kapangyarihan ang bumaril sa kalangitan. Isang umaapoy na apoy ang nagmamadaling lumabas, na para bang susunugin nito ang lahat ng walang hangganang mundo sa kalangitan. Boom! Habang nagninangas ito, lumutang ang gintong bola sa ulo ni Dustin. Ang walang katapusang nakakatakot na init ay ginawang likido ang espasyo na umaagos pababa. Ang kapasidad ng gintong bola ay halos kapareho ng sa tunay na araw. Sa wakas, matagumpay kong nakondensed ang 9 na golden light ball sa isa. Sa mundo ng apoy, binuksan ni Dustin ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga mag-aaral ay naging ginto din. Tulad ng 2 gintong parol, na nakakakilabot. Ang mas mataas na antas ba ng Immortal Saint Realm ay ang dakilang mga ninuno ng sekta. Tila ang mga ninuno ng sekta ay umabot sa isang espesyal na estado ng malapit na immortalidad sa sansinukob na ito. Naisip ni Dustin, na nakakuha ng ilang mga pananaw sa bagay na ito. Matagumpay na nilinang ni Dustin ang Golden Sun Scripture mula sa 9 na gintong ball ang liwanag hanggang sa 1. Ang oras na ginugol niya sa loob ng silid ng oras ay napatunayang napakaproduktibo. Gayunpaman, sa buong proseso, hindi pa siya nakaranas ng anumang thunderstroke doom. Nangangahulugan lamang ito na nabigo si Dustin na maabot ang mas mataas na antas sa kanyang vital energy. Sa makatuwid, habang may kapangyarihan pa siya, nang matanggap niya ang balita mula kay Elder Kevin na hindi nanganganib ang Immortal Endworld. Nagpa siya si Dustin na ipagpatuloy pa ang kanyang paglilinang. Umalis si Dustin sa silid ng oras sandali at tinanong ang banal na dilaw. Puno para sa ilang bote ng esensya upang makatulong sa kanyang paglilinang ng kapangyarihan ng batas, pagkatapos niyang matamo ang mga esensya, bumalik siya sa silid ng oras para sa paglilinang. Sa pagkakataong ito, kinailangan ni Dustin ng mahabang panahon upang maunawaan ang kapangyarihan ng batas. Pagkatapos ng 1,000 taon sa loob ng silid ng oras, ang walang katapusang divine ruling chains ay biglang nahulog mula sa langit at nilamon si Dustin. Na naging isang silk cocoon. Sa isang pavilion sa labas ng silid ng oras. Tingnan mo, dadaan na naman si Dustin sa cocooning process. Henyo, walang kapantay ang kanyang talento. Henyo talaga siya. Tama kami sa kanya.
habang nasaksihan nila ang pagpapahusay ni Dustin sa kanyang kapasidad. Parehong excited na sumigaw at tumalon sa tuwa sina Cory at Ferren. Sa loob ng silid ng oras, isang hindi mapapantayang malaking kekon na gawa sa Divine Ruling Chains ang lumutang sa himpapawid. Gumagalaw pataas at pababa at nakasisilaw. Unti-unting lumipas ang oras sa loob ng silid. Isa pang 1,000 taon ang lumipas. Isang araw. Bang! Sumabog ang maliwanag na kekon na may nakakabinging tunog. Ang Divine Ruling Chains ay lumipad kahit saan sa kalangitan. Nagniningning sa walang kamatayang liwanag sa paligid niya. Lumabas si Dustin sa kekon. Splash! Ang Divine Ruling Chains ay patuloy na sumugod sa katawan ni Dustin at naging bahagi ng kanyang kapangyarihan sa batas. Si Dustin ay naglabas ng nakakatakot na aura habang siya ay lumabas. Kung ikukumpara sa kanyang lakas sa pakikipaglaban noon, humigit kumulang 100 beses siyang mas mahusay kaysa dati. Bukod sa mga ninuno ng sekta, mabibilang si Dustin bilang isa sa pinakamalakas na nilalang sa universo. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao ng mahigpit at isang napakalakas na enerhiyang bagyo ang umungal at bumaha sa kanya. Sa eksaktong sandaling iyon, tapat na ang kumpiyansa ni Dustin na maging pinakadakilang master sa universo. Makapangyarihan siyang talunin ang sinumang kalaban na tumawid sa kanyang landas hanggat hindi nakikialam ang mga ninuno ng sekta. Kung makakatagpo siya ng isang malakas na kalaban tulad ni Moritz, maaari pa rin siyang magkaroon ng tagumpay. Gayunpaman, pinili ni Dustin na tapusin at ihinto ang pagsasanay sa pagkakataong ito. Siya ay naging isa sa pinakamalakas maliban sa mga nasa antas ng ninuno ng sekta. Nangangahulugan ito na kung siya ay magiging mas malakas, siya ay magiging kapantay ng mga ninuno ng sekta. Nakilala bilang ang pinakamakapangyarihang mga nilalang sa sansinukob na ito. Ngunit alam ni Dustin na ang pag-abot sa ganoong antas ay magiging napakahirap at mangangailangan ng masyadong maraming oras, mapagkukunan, at konsentrasyon. Mayroong hindi mabilang na mga mundo sa buong universo. Ngunit napakakaunting mga nilalang sa lahat ng mga mundong iyon ay maaaring maging kasing lakas ng isang ninuno ng sekta. Sa makatuwid, siya, ang Infinity Beast at ang Divine Silkworm ay lumabas sa silid ng oras. Sa gulat niya, ang dalawang nilalang na iyon ay naging mas malakas kaysa dati. Nang makita si Dustin, si Ferren, Cory, at ang 4 na banal na puno ay dumungaw sa kanya at tinitigan siya mula sa itaas hanggang sa ibaba. Para silang tumitingin sa isang hindi mabibaylang kayamanan. Brat, I can't believe that you managed to successfully make your way out of a cocoon made of low power. And this is the 4th time. Right, sabi ng kataas-taasang banal na puno. Mula sa paraan ng pagtingin nila sa kanya. Natatakot si Dustin na itulak nila siya sa lupa at pag-aralan siyang muli anumang oras. Kaya binigyan niya sila ng pangunahing buod at iniwan sila ng mabilis. Alam niya na wala siyang magagawa kung gusto siyang pigilan ng 4 na puno at ng 2 matanda na umalis sa kuweba. Pagkalabas niya sa kaldero, si Dustin ay pumasok sa Triangle Zone. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Nakita niya ang isang figure na nakatayo sa isang magandang bundok. Isang hakbang lang ay tumabi na siya sa lalaki at doon siya napadpad. Mr. Yi. Inarap niya ang figure. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay si Judy. Matagal na niyang binabantayan ang space barrier sa Triangle Zone. Nang marinig niya ang kanyang pangalan, lumingon siya at nakita niya ang kanyang bisita. Dustin, ikaw pala, sabi niya. Natutuwang makita ang kaibigan. Han-on, you seems much stronger than before. Ngayon, kahit ako ay hindi nakikita sa iyong lakas. Ano pa man. Kung ano man ang cultivation base mo. Buti na lang at ang mundo natin ay may napakagandang binata gaya ng iyong sarili dito. Patuloy niya, masaya siya para sa kaibigan. At dahil kaka-rating lang niya sa premium stage ng Immortal King Realm, imposibleng malaman niya ang vital energy realm ni Dustin. Mr. Yi, nandito ako para bigyan ka ng pabor. Kaya kung ayusin ang space barrier na iyon. Ibig sabihin, hindi mo na kailangang magbantay dito. Yi, I want you to meet someone. Dustin told Jude, with a wave of his sleeve. He led the man to Kevin in an instant.
Oh my God! Kevin! Ikaw ba talaga yan? Napabuga si Jude nang makita niya ang kaibigan. Jude! Natigilan din si Kevin sa nakita nitong bisita. Mukhang medyo magkakilala silang dalawa noong unang panahon. Naisip ni Dustin. Binigay niya si Jude kay Kevin. Ginoo! Nagawa ni na maabot ang premium na yugto ng Immortal King Realm noong sinaunang panahon. Medyo may talent siya at malaki ang tiwala ko sa kanya. Sigurado akong magiging isa siya sa pinakamahuhusay na cultivator ng Immortal End World balang araw. Naisip ni Dustin. Master Kevin. Narinig ko na ang ilan sa mga mundo na ating mga kaalyado ay nagtaksil sa atin at pinatay ang marami sa ating mga tauhan upang pasayahin ang Yaksha Palace. Totoo ba iyon? Tanong ni Dustin. Natatakot ako. Dustin. Ang mga nilalang mula sa maraming mundo ay tumalikod sa amin pagkatapos nilang malaman na ang Yaksha Palace ay gumagawa ng hakbang laban sa amin. Ang bawat isa sa ating mga kababayan sa mga mundong iyon ay pinatay. Utang nila sa amin ang dugo nila. Nagngangalit si Kevin sa pagbanggit sa pagtataksil na ito. Kung ganoon, may dugo para sa dugo. Nakangising sagot ni Dustin. Dustin, ano ang gagawin mo? Tanong ni Kevin na mukhang naguguluhan. Walang taong duwag dito sa Immortal End World. At walang makakaligtas sa pagtataksil sa atin. Ayusin ang isang pangkat ng mga piling magsasaka. Pagbabayaran ko ang mga taksil na pumatay sa ating uri ng kanilang mga kasalanan. Sagot ni Dustin. Isang mabangis na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Kukunin ko kaagad. Agad namang sumagot si Kevin.